Namula si Amanda sa kahihiyan. Ipinagyayabang na pala ng boss niya ang balak nito sa kanya. Lalong lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili at nagiinit ang mukha na tumingin siya sa labas ng kotse. Pasensya ka na kung naging ungrateful ako. Sana maintindihan mo kung nagduda man ako sa'yo. Hinging paumanhin niya. Pero bakit sinabi mo sa kanya na magre-resign ako at ikakasal na tayo? Lalong nag-init ang mga pisngi niya. Hindi mo man lang ba naisip na sa ginawa mo, mawawalan ako ng trabaho? You still want to go on working with that man? Nahihibang ka na ba? Hindi makapaniwala ito. Mahirap maghanap ng trabaho sa panahong ito. Wala akong nakatagong pera para mabuhay ang sarili ko habang nag-a-apply ako sa iba. I doubt kung bigyan ako ng rekomendasyon ni Sir Ramon kapag nag-resign ako. Galit na galit siya sa akin. Mr. San Diego, hindi ako ganun kawalang alam para hindi makitang ginamit mo ako sa kung anumang larong namamagitan sa inyo ni Mr. Hernandez. Alam niyang hindi ka nagsasabi ng totoo. Probably. Gumuhit ang amusement sa mukha nito. Alam niyang hindi isang katulad mo ang tipo ko. Nainsulto naman ang dalaga. Parang sinampal siya nito. Nagalit siya sa kanyang sarili. Hindi siya dapat naapektuhan dahil tama naman ang sinabi nito. Kahit tinulungan mo ako, alam kong ginamit mo rin ako para asarin siya. You're right. So what's your point, miss? Alam nito ang pangalan niya pero hindi ang apelyido niya. Amanda Montales, sabi niya. Pero sa kabila niyon, alam ko ring napakalaki ng dapat kong ipagpasalamat sa'yo dahil nakawala ako sa kanya. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Tumango ito. Yun lang ang ibinigay na acknowledgement nito sa sinabi niya. I need that job to pay what I owe you. Sabi niya sa tonong tanggap na ang lahat ng nangyari. Ngumiti ito. Don't worry. You're already paid. Did you see his face? Wala siyang nagawa sa ginawa ko sa kanya. At wala na siyang magagawa dahil naisahan ko siya. That's about priceless to me. Kahit nauunawaan ni Amanda ang sinabi nito, naguguluhan pa rin siya. May pakiramdam siya na may itinatago pa ito. At ang maisip na nasangkot siya roon ay nagdala ng hindi maipaliwanag na alalahanin sa kanya. Hindi ako mayaman, Mr. San Diego. Maaaring abutin ng taon bago ko mabayaran ang utang na yun. Kailangan ko yung bayaran dahil kung hindi, hindi ako matatahimik. Kailangan ko ng trabaho para makapagbayad ako sa'yo. Kung magsisimula uli ako sa ibang kumpanya, magsisimula rin sa mababa ang sweldo ko. Baka kulang pa yun sa pamilya ko, lalo na't magbabayad pa ako sa inyo. You're married? Gulat na tanong nito, napangiti si Amanda. Married ako sa nanay ko. Sa mga kapatid ko may mga pamilya na, pero wala namang mga trabaho. Sa totoo lang, talo ko pa ang may asawa na may 10 anak. Tumawa naman si Jake. Then that's a relief. For a minute there, akala ko magagantihan ako ni Ramon. Sa paanong paraan? By telling everybody I had been affair by a married woman. Kung nagkataon, yun ang napala mo sa basta nalang pagtulong sa isang taong hindi mo nakikilala. Nangingiting sabi ni Amanda, nagkibit balikat ito. Naalala kong sinabi niya, bata at inosente ka pa raw. Kaya ipinagpalagay ko na dalaga ka pa. Kinilabutan siya nang maisip kung ano ang binabalak ni Mr. Hernandez. Kung nagkataong hindi nito naisip na gumanti sa matandang yun. Dahil doon, na-realize niya ang extent ng utang na loob niya rito. I happen to be in a hurry because I'm going somewhere. Pwede na ba tayong umalis, Amanda? Namula siya sa polite na pagtatanong nito. Oo naman, pero hindi mo na ako dapat ihatid. In that case, we'll drop you off somewhere nearest your house. Hindi ka pwedeng bumaba rito, makikita ka ni Ramon. Sumulyap uli siya sa pinanggalingang restaurant. Kahit ibaba niyo na lang ako sa pinakamalapit na mall, may bibilihin pa akong school supplies na pangako ko sa mga pamangkin ko. Pagsisinungaling niya. Alright, anito. Tumingin ito sa rear view at tinanguan ang naghihintay na driver. Ilang sandali pa'y bumabiyahe na sila. I have a question for you, Miss Montales. And I really hope it won't offend you. Napabaling siya rito. Ano ho yun? Is that perfume yours? Nagulat siya, saka sandaling napapikit at umiling sa kahihiyan. Hindi ho, hiniram lang ni inay sa isang kapitbahay ang pabangong yon. Pinilit niya akong lagyan para sa pakikipagkita ko kay Sir Ramon. Hindi ako nakatanggi kasi ayokong isipin niya na, You don't know how relieved I am. Naguguluhang napatitig siya rito.
Narelieve ba ito dahil hindi siya gumagamit ng ganoong klase ng pabango? Hindi niya maunawaan ang logic niyon. Kung ako ang masusunod, mas gugustuhin ko pang gumamit ng baby cologne. Parang lalong na-amuse ito, tumangulang si Jake. Nahiya siya sa kanyang sarili nang hintaying sumang-ayon ito sa sinabi niya. Naguguluhan siya. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nasa loob siya ng isang magarang kotse at katabing isang gwapo at mayamang lalaki. Sinong babae ang hindi matutuliro sa ganoon? Malapit na sila sa mall nang magsalita ito. Bumaling siya rito. Take this. Inabot nito sa kanyang isang calling card. It has my cell phone number on it. Call me up tomorrow. I might have found a job for you by then. Ho? Tinitigan ni Amanda ang calling card. Naisip ko kasi na nasimulan ko ng tulungan ka. Kaya lulubos-lubusin ko na. Gusto mong makabayad but you virtually don't have a job anymore. I'll be giving you job then. Binasa niya ang nakasulat sa calling card. Jake San Diego, President, San Diego Industries. Diyos ko, natutop niya ang kanyang bibig. This is where you wanna get off? Tanong nito nang nakahinto na sila sa tapat ng mall. Tumango siya. Kinuha niya ang kanyang bag at nagkukumahog na bumaba ng sasakyan. Thank you. Yun lang ang nasabi ng dalaga. Tumango rin ito. Take care of yourself, Miss Montales, okay? Oho, mahinang sabi niya. Isinara niya ang pinto. Umandar na ang kotse. Tulalang pinanood niya ang paglayo niyon hanggang tuluyan na iyong mawala sa kanyang paningin. Pumara siya ng taxi. Sinabi niya sa driver kung saan siya ihahatid nito. Napapantastikuhan pa rin siya. Kailangan niya ng kausap. Pagdating sa bahay ni Stephanie ay nagbayad siya at mabilis na lumabas ng taxi. Pwede ba? Dahan-dahan lang ang pagsasalita. Hindi kita maintindihan. Natatawang sabi ni Stephanie. Dinatnan ito ni Amanda sa loob ng karinderya nito. Naudlot ang muling pagsasalita niya nang maalalang may ibang tao roon na maaaring makarinig sa kanya. Kailangan kitang makausap. Bilis, pumasok ka muna sa bahay niyo. Pero marami pang, iwan mo na muna si John. Kayang-kaya niya na rito. Binalingan niya ang panganay na kapatid nito. John, pwede ko bang mahiram muna tong kaibigan ko? Kung ang ibabalita mo sa kanya ay magkaka-boyfriend ka na, ayoko. Inilapag nitong isang mangkok ng mami sa harap ng tricycle driver na suki nito. Maliban na lang kung ako palang balak mong sagutin. Natawa siya. Puro pasaring lang naman ang ginagawa nito. Hindi ito formal na nanliligaw. Kaya hindi niya masabi kung seryoso o hindi ito sa panunuyo sa kanya. Mas maganda pa rin ang balita ko, no? Kapag kuwanay sabi niya. Mag-aasawa ka na? Namilog ang mga mata nito. Pwede ba? Hindi, no? Umarti ito na tila nakahinga ng maluwag. Ang akala ko. Kuya, ano ba? Puro kapasaring, ang tagal mo namang kumilos. Sandali lang kami ni Amanda. Saad ni Stephanie. Nagtawanan ng mga customers na nakarinig sa sinabi nito. Marahil ay napahiya si John kaya nang nakatalikod na si Stephanie ay pinandilatan nitong kapatid. Tutulong ako mamaya sa inyo kapag sangkatutak ng customers nyo. John, promise. Pagkasabi niyon ay nagmamadali siyang pumasok sa pinto na katabi ng karinderya. Papasok iyon sa bahay ng mga ito. Nagkasalubong sila ni Stephanie. May pinto kasi sa likod ng karinderya na diretso sa kusina ng bahay nito. Anong nangyari sa lakad mo? Usisa nito. Ikwento niya rito ang lahat ng nangyari sa kanya. Ni hindi nito magawang makasingit sa dire-diretso niyang pagsasalita. Gaya niya na mangharin ito at hindi makapaniwala. Parang kwento sa pelikula. Oh no, feeling ko nag-iimbento lang ako ng kwento. Pero totoong totoo yun. Gwapo ba talaga siya? Super. Ano ka ba? Lapitan mo na agad kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Maganda ka naman, makinis at maganda ang katawan. Hindi siya lugi sa'yo, no? Hindi ako mag-iilusyon at mag-iisip na matitipuhan ako ng isang katulad ni Jake San Diego. Hindi ko rin balak na maging mistress ng kahit sinong lalaki. Hindi mistress, pasaway ka, yung seryoso na. Ang ibig ko sabihin, yung asawa na. Papayuhan ba naman kita na maging mistress ka lang? Siya naman ang nandilat dito. Paano ko siya maaabot? Para siyang langit at lupa naman ako. Hindi kami bagay. Aapihin lang ako ng angkan nun. Tumawa ito. Isa pa, banta niya rito. Sumeryoso na siya. Hindi ko balak ilipat sa balikat ng ibang mga pasanin ko. Nakakahiya. May pride naman ako kahit paano. Ang ibig sabihin, naisip mo rin kahit paano na papabol nga si Jake San Diego? Napangiti si Amanda. Nagdaan lang, parang pangangarap ng gising. Huminga siya ng malalim.
Kung yung nakilala ko pa lang siya, hindi na ako makapaniwala. Paano pa kaya kung ma-inlove sa isang katulad ko ang isang katulad niya? Sa bagay, tila sumang-ayon ito sa kanya. Pero hindi naman masama ang mangarap, hindi ba? Kung imposible, masama, bibigyan lang natin ang sarili natin ng pagkakataong masaktan. Friend, kung maliligaw ba ang kuya dyan ko sa'yo, may pag-asa ba siya? Tumaas ang isang kilay niya. Tatanggapin niyo ba ang pamilya ko? Umingos ito. Ang mga kuya mong tamad, tila nag-isip ito. Di bali na lang no? Tumawa siya para itago ang biglang pamimigat ng kanyang puso. Nanginginig ang kamay at mabilis ang kabog ng puso ni Amanda habang hawak niya ang auditibo. Tatawagan niya si Jake sa landline number na nakasaad sa calling card nito. Hinintay niyang mag-alas 10 dahil baka tanghali rin itong pumasok sa opisina kagaya ni Mr. Hernandez. Hanggat hindi nagkakaroon ng resultang pagtawag niya, hindi yata mapapalagay ang loob niya. Hindi na siya pumasok sa opisina. Kapag sigurado na ang trabahong pinangako ni Jake ay saka siya pupunta roon para kunin ang mga gamit niya at mag-iwan ng resignation letter. Wala na siyang planong makaharap ang dating amo. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon na maipahiya siya sa opisina dahil sa galit nito sa kanya. Kaunti lang naman ang gamit na kukunin niya. Mabilis niyang makukuha ang mga yon. Kung may pinanghihinayangan siya sa iniwang trabaho, yun ay ang mga kaibigang maiiwan niya roon. Hindi na sigurado kung maipagpapatuloy pa niyang pakikipagkaibigan sa mga yon ngayong hindi na siya magtatrabaho roon. Bumuntong hininga si Amanda. Tama na munang pag-iisip tungkol doon. Inihanda niya ang kanyang sarili sa gagawing pagtawag. I-denial niya ang private line sa opisina ni Jake. Hindi siya makapaniwala nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Na naroon na ito sa opisina at ito ang mismong sumagot sa telepono. Nagpakilala siya. Sandaling tila inaalala nito kung sino siya. Kapag kumanay sinabi nitong magtungo siya sa opisina nito pagkatapos ng tanghalian. Tinanong din ito kung nakapag-resign na siya sa trabaho. Nang sabihin niyang hindi pa siya nakakabalik sa opisina, sinabihan siya nitong asikasuhin agad yon. Pagkatapos ay agad nang nagpaalam ito. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa kinauupuan habang ibinababa niya ang auditibo sa katangan niyon. Hindi pa rin siya makapaniwala. Bago siya tumawag, inaasahan na niyang walang mangyayari sa pakikipag-usap dito, lalo at ang salita lamang nitong pinangahawakan niya. Pero pinapapunta siya nito sa opisina nito. Hindi niya alam kung sinuswerte siya o kung dapat pa siyang matakot sa mga nangyayari. Nadatnan si Amanda ng kanyang inay sa balkonahe ng kanilang bahay. Nakatulala siya habang nakatanaw sa dalawang manok na pinagsasabong ng kanilang kapitbahay. Kinalabit siya nito. Parang napakalalim yata ng iniisip mo. Wika nito. Napapitlag siya at napatingin dito. Iyon pa ring hundati, inay. Kung paano tayo makakabayad sa mga utang natin. Tumabi ito sa kanya sa balustre. Napansin ko kaninang gumising ka na parang hindi ka mapalagay. Wala ho yun. May nangyari ba kahapon na dapat ay sinasabi mo sa akin? Napatitig siya rito. Nasa mukha nitong pag-aalala. Parang gusto niyang umiyak dahil sa pamamblema sa mga kapatid niya. Madalas ay nakakalimutan nito mga concerns niya. Gayunpaman pinipilit niyang huwag ipakita rito ang mga tampo niya. Ngumiti siya. Wala ho, inay. Sigurado ka pang naging maayos ang usapan niyo ni Mr. Hernandez. Tumango siya. Natuwa siya nang malaman niyang may ibabayad na ako sa kanya. Sino bang Mr. San Diego na ito na nagtiwalang pautangin ka ng pera? Mabait hong tao si Mr. San Diego. Saka parang sa bangko rin, bibigyan niya ng interes ang ipinautang niya sa akin. Mas mababa nga lang. Pagsisinungaling niya, hindi pa siya handang ikwento rito ang totoong nangyari. Ayaw rin niyang malipat ang interes nito kay Jake. Tsak nasasabihin nito na magpaganda siya para makuha ang loob ng binata. Kaya minabuti na rin niyang sabihin na may asawa na si Jake. Sayang pala't may asawa na siya. Kung ganoon kabait ang mapapangasawa mo, hindi ako mag-aalala sa kinabukasan mo. Tiningnan nitong kanilang bahay. Hindi katulad na nangyari sa akin. Gwapo nga ang napangasawa, pero ubod naman ang yabang at tamad, mabisyo pa. Kaya hayun, yun ang natutunan ng mga kuya mo. Kaya ikaw, siguraduhin mong mayaman na mapapangasawa mo. Madiskubre mo mang hindi totoong magandang pag-uugali, sigurado namang hindi mo po problemahin ang pera. Mahirap ang problema tungkol sa pera, talo mo pang iginisa sa mantika. Hindi ka rin makatulog sa gabi.
Ikaw kahit paano masipag ka. Mapapaikot mong perang makukuha mo sa mapapangasawa mo. Hindi katulad ko na walang mapapaikot dahil wala namang kinikita. Nagpatuloy ito sa paglilita niya tungkol sa mga sentimiento nito sa pagpapakasal sa kanyang itay. Hinintay niyang matapos ito bago niya inibang usapan. Inay, may pupuntahan nga pala ako mamayang hapon. Saan? Opening ho sa trabaho. Maka-interview ko na ho. Hindi ko pa alam pero kahit paano may inaasahan na ako. Ngumiti ito, umaliwalas ang mukha nito. Nakita niyang kagandahan nito na matagal nang natatakpan ng mga marka ng paghihirap sa buhay. Naku anak, pagbutihin mo. Baka ito ng swerteng hinihintay mo. May tampo man sa ina si Amanda. Pero alam niya na ang nais lang ng kanyang inay maging maayos ang buhay niya at huwag mapagaya sa kapalaran nito. Ngumiti na lang ang dalaga sa kanyang ina. Anong kahihinat na ng pakikipaglapit ni Amanda kay Jake Santiago? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.